Sa ating pong pagbabasa ng salita ng Panginoon, bilang batayan ng ating pong pag-aaral ay matatagpuan sa Exodus Kapitulo 20 mula po sa talatang 1 hanggang sa 17. Ito ang 10 utos. Ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran, ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanabughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Ngunit pinaparamdam ko ang aking pag-ibig sa libo-libong salinlahi ng mga umibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Huwag mong gagamitin na walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak, parurusahan ko ang sino mang gagamit nito ng walang kabuluhan. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang 7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito'y huwag magtrabaho ang sinuman sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. 6 na araw, kung nilikha ang langit, ang lupa, ang mga dagat at lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ako sa 7 araw, kaya't ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. Igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh na iyong Diyos. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnakaw. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Huwag mong pagnasahing maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno o ang anumang pag-aari niya. Nanginig sa takot ang mga Israelita nang marinig nila ang dagundong ng kulog at tunog ng trumpita at makita ang kidlat at ang usok sa bundok na natili siya lang nakatayo sa malayo. Nang lumapit sa kanila si Moises at sinabi nila, ikaw ang magsalita sa amin at makikinig kami. Huwag na ang Diyos at baka kami mamamatay. Sinabi sa kanila ni Moses, huwag kayong matakot sapagkat sinusubok lang kayo ng Diyos. Nais lang niyang magkaroon kayo ng takot sa Kanya sapagkat ayaw niya kayong mga gasal. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang salita sa ating pong puso. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, marami pong salamat sa panibagong buhay na idinagdag mo sa bawat isa sa amin. Narito po kami sa trono ng iyong biyaya. Nananalangin na sa pamagitan po ng aming pong pagbubulay-bulay ng iyong salita ay tunay na matutunan po namin ang bawat aralin na nais mo po na dapat namin sundin sa buhay. Salamat po sapagkat mayroon po kaming pamarisan tulad ng bayan ng Israel na kung saan ibinigay mo po ang 10 utos para maging gabay sa kanilang buhay. At gayon rin din po naman, Panginoon, na ang 10 utos o ang 10 kautosan ito ay pinagkaloob mo sa amin upang kami makasunod, makatalima sa iyong alituntunin.
Pagpalain mo po ang iyong salita na aming pong pagbubulay-bulayan. Buksan po ang aming puso, isipan at ang aming pong pag-unawa upang ang aralin po sa umagang ito na siyang pag-aaralan namin ay tunay na makapagbigay ng karunungan at kaalaman sa amin upang kami lubos na makapagpuri, makapagpasalamat at makapaglingkod sa iyo. Gabayan po kami sa aming pong pagpapatuloy sapagkat ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pong pagpapatuloy ng ating pong pag-aaral sa umaga pong ito, ay matatandaan po ninyo kahapon pinag-aralan natin ang unang 4 na bahagi sa 10 kautusan ng Panginoon na sabi ng Panginoon kay Moses, doon po sa kanyang napapaloob sa 10 utos ay huwag kang magkaroon ng Diyos sa harapan ko. Ibig sabihin dapat magkaroon po tayo o ang ating pong prioridad ay ang Diyos. At huwag ho tayong gagawa ng anumang Diyos-Diyosan. Na ito may nilikha o anumang mga bagay na hugis o anumang anyo sa lupa may, sa langit, sa dagat o kahit saan man. Ang ibig pong sabihin, tinignan natin kahapon yung pagsasapamuhay nito na huwag ho tayo magkaroon ng ibang bagay na mas prioridad sa buhay natin kaysa sa Diyos. Hindi po dapat tayo makikompormiso sa anumang mga bagay na magiging kapalit ay ang ating Diyos. Sabi niya, huwag niyong gamitin ang aking salita o huwag niyong gamitin ang aking pangalan sa walang kabuluhan. Nais ng Panginoon na makita ang buhay natin mula po sa mga nilalaman ng ating saloobin, sa ating mga kaisipan, hanggang sa ating pong pananalita ay makita po ang kaluwalhatian ng Diyos at ang kanyang kapurihan sa pamamagitan ng ating buhay. At sabi niya, at alalahanin mo na magtrabaho ka sa loob ng 6 na araw, ngunit ang 7 ay iyong ilaan para sa isang pamamahinga. Nginilin ng Panginoon ang araw ng Sabado, ito yung araw ng pamamahinga. Sa atin po na mga mananampalataya, na kapag sinabi nating linggo, yan po ang araw nating pagpapahinga sapagkat dyan din po natin mga Kristiyano sinasamba at pinupuri ang Panginoon. At sabi ko nga, dapat inilaan o pinaglalaanan natin ng panahon yung pong araw ng pagsamba. Sana hindi po natin ito kukunin pa sa atin na ito'y pagmamayari na ng Panginoon. Tandaan po natin sa tuwing araw o sa bawat umaga na binibigkas ko sa ating pong pagising ay nakahanda na ang blessings. We can receive all that blessings from the Lord, especially pag binigyan natin siya ng prioridad sa buhay natin. Sabi niya sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang kaluwalhatian. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ang winika po ng Diyos sa atin ay kanyang idaragdag sa atin. Anumang mga bagay na yun, maliit may malaki. Sabi ko nga, tayo po ay nilikha ng Diyos na isang limitado na kalalagayan. Na kung saan hindi po natin kakayanin na sasalubungin anumang kabibigat na mga naiinkwentro nating problema. Subalit ang Diyos na pinaglilingkuran natin, yung Diyos na sinasamba natin, ay kaya po niyang tugunin at lutasin ang bawat problema at tugunin ang bawat pang-araw-araw na pangangailangan. Number 5, ito po yung ating pong pagpapatuloy sa sandaling ito. Ang sabi niya, respect authority, honor thy father and mother. Tandaan po natin yung 4 ay ipinakita niya kung ano yung dapat nating ibigay sa Panginoon. Ito yung bagay na kung saan ay sabihin natin, may kaugnayan sa Kanya. Pinaalalahanan niya tayo kung gaano po siya kabuti. Pinaalalahanan niya tayo kung ano po ang Kanyang mga nagawa sa nakalipas na buhay natin. Kung kaya po't binigyan din niya tayo ng gabay upang mabigyan natin siya ng prioridad at mapag-ukulan natin siya ng panahon at kahalagahan ng ating panahon. At hindi natin gagamitin
ang kapanahonang iyan, maging ang kanyang salita sa walang kabuluhan. At sa pamamagitan po nun, kahit saan man tayo dako naroon, masamba natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pong pagsunod sa Kanya. Lalo't higit, yaon pong isang araw na Kanyang itinakda, nakatatagpuin natin ang Panginoon doon sa Kanyang bahay panalanginan upang siya'y purihin at pasalamatan sa mga dakilang bagay na kagilagilalas na minsan hindi natin sukat akalain, ngunit ito'y nangyayari sapagkat sa kapangyarihan ng Diyos nais niyang ipadama sa atin ang kanyang pagmamahal at pag-aaruga sa bawat isa. Ngayon po naman ay may kaugnayan sa ating tao. Sabi niya, respect authority. Honor thy father and mother. Una po, ang nilikha ng Diyos na institusyon ay pamilya. Kaya po, sabi niya, igalang mo ang iyong mga magulang, ang iyong tatay at saka nanay. Huwag mong lapastanganin. Dati, kasabihan po ng mga matatanda, ay nako, napakahirap talaga magpalaki ng mga anak. Ngayon, iba na po. Maririnig po sa mga bata. Sasabihin niya, nako, napakahirap magpalaki ng magulang. Ang ibig po nilang sabihin, napakahirap alagaan yung mga magulang na tulad natin. Ay, nako, aray ko po, mukhang mukhang nararamdaman ko na may edad na ako. Napapansin po ninyo, ito po yung ikalimang kautusan ng Panginoon na mahalaga. Igalang mo ang iyong nanay at saka tatay. Sila po ang may otoridad na binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan o otoridad para sa atin mga tao, sa pamilya. Mayroon nga akong naririnig diyan kapag sagutin yung kanilang magulang, akala mo, pinagsasabihan nila ang kanilang hindi mo maintindihan. Pagmurahin nila yung yung kanilang magulang. Minsan pinapabayaan na nga yung kanilang mga magulang Ito pang mas masakit. Magulang mo, nakasama mo sa bahay, pero hindi mo man lang binibigyan ng kalinga. Bagkos yung kagamitan mo sa bahay ay pinagkakait mo sa kanila. Mayroon nga akong kakilala, refrigerator nila nakasusi. Yung kanilang kusina nakasusi. Ay sabi ko, ba't nakasusi yan? Ay kasi pagkalahating gabi, yung tatay ko kung ano-ano na lang pinaggagalaw dyan. Ay, mahiya po kayo mga anak na ganyan. Bakit? Sapagkat hindi kayo naging ganyan pag hindi ang inyong mga magulang. Iginapang kayo sa hirap at sakripisyo para kayo ay umunlad na katulad ng kinalalagyan nyo ngayon. At ngayon nasa kalakasan kayo. Di nyo man lang maigalang ang inyong mga magulang sa pamagitan ng pag-aruga sa kanila. Kung hindi tinatago nyo ang kape, asukal. Sinasaradahan yung kusina, kinakandado, napakawalang hiya na anak na gano'n. Ay, tandaan mo, kung ikaw man, kaibigan o anak, o mayroon kang anak na ganyan, pag ikaw ay tumanda, mararanasan mo rin yan sa iyong mga anak. O ngayon, mayroon kang Diyos sa katawan mo. Sinasabi mo na nagsasamba ka, nagsisimba ka araw, linggo-linggo. At lahat ng mga maririnig mula sa iyong salita ay puro makadiyos. Pero kinakandaduhan mo naman ang kusina mo sa magulang mo. Ay, walang hiya naman Ang tawag diyan ay walang hiya. Yan baga ay respeto sa ating mga magulang? Ay hindi po. Lapastanganan po yan. Hindi na nga marunong magmano yung mga mga anak natin. Pagaling sila sa labas, di man lang kami po noon. Yan po ang unang tinuro ng nanay at saka sa tatay ko. Maging yung mga kapatid ko, yan po tinuturo. Na yung respetuhin mo ang nakakatanda sa iyo. Yan po bagang pagdating mo ng bahay, kahit anong oras, kahit saan ka galing, ay pag ikaw ay
aabutin ang kanilang mga kamay at tayo po'y magmamano sa kanila. Ngayon hindi na po eh. Bahala ka sa buhay mo, di ba? Tandaan niyo po mga anak, yan pong ginawa niyo sa inyong magulang, aanihin niyo pagtanda niyo. Ako po, hindi ko naranasan yung paglingkuran yung mga magulang ko kasi ang konting panahon na nakapag-alaga ako doon kasi kay daddy nung ilang mga panahon nung huling mga panahon niya na. Hindi pa talagang lubos ang oras na ilalaan mo para mag-alaga. Pasilip-silip. No? Pasalamat po kayo, nandyan pa yung mga magulang nyo na kasama nyo. Kasi napakahirap po pag wala ng magulang. Pakainin nyo na po ng maganda. Bilhan nyo ng mga prutas. Bilihan nyo na kung saan kung kanyang ikasisiya. Sapagkat kung sila po ay mawawala sa daigdig na ito at kukunin ng Panginoon, hindi po kayo iiyak sa harapan ng kanyang puntod o sa kanyang labi na nagsisisi na hindi nyo nagawa ang mga bagay na yun. Sapagkat ng panahon na mayroon kayong pagkakataon ay ipinagkait nyo sa kanila. Hindi po yan respeto. Ngayon pa lang at nalalasa pa nila yung tamis ng prutas na kanilang minimithi, ay nyo na pong ibigay sa kanila. Mga anak, natatandaan nyo nung kayo po ay nawawalan ng gatas. Walang makakain. Kung gaano kasakripisyo ang ginagawa ng inyong mga magulang. Madaling araw pa lang ay bababa na ng bahay at pupunta maghanap ng kaparaanan para maibigay ang inyong pangangailangan. Ngayon po, maganda na ang buhay nyo. Naka-aircon na ang kwarto nyo. May sasakyan na kayo. Mayroon na kayong karangyaan at kakomportablihan sa buhay. Sana maipadama nyo sa inyong mga magulang ang nalalasap ninyong kagaanan ng buhay ngayon sapagkat minsan sila nagsasakripisyo upang mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Isa po, kasi binigay ng Panginoon ito sa atin, yung ating pong mga magulang para mahalin. Sapagkat kailanman hindi natin lubos na mamahal o maibig at mahalin ang Panginoon na hindi natin nakikita. Samantalang yung iyong ama, yung ina at saka ama sa pisikal na buhay ay hindi nyo nga maipadama sa kanila ang tunay na pagmamahal na dapat sa kanila. How much more na hindi nyo nakikita ang Diyos. Kaya minsan paimbabaw lamang yung inyong pagsunod sa Diyos. Kaya po, tandaan natin. Inuna po niya ang mga alituntunin na may kaugnayan sa Kanya, sa Diyos, upang maunawaan po natin ang ating kalalagayan bilang tao. Pang-anim, sabi niya, respect life. Respetuhin mo ang buhay. Do not murder. Huwag kang papatay. Ano ang ibig sabihin nito na huwag kang papatay? Huwag mong, anong tawag dito? Titilin ang buhay ng iba sapagkat iyan ay binigay ng Diyos. Kahit po anong nagiging kalalagayan ng sirkumstansya sa harap ng buhay mo, irespeto mo ang buhay. Kaya't sabi ng Panginoon, huwag kang papatay. Out of the question, yung pong minsan sinasabi natin, paano yung mga death penalty? Paano yung mga sundalo? Huwag natin pag-usapan yan. Ang pinag-uusapan po natin ay kung paano mo irespeto ang buhay ng iba na hindi napipinsala ang kanilang
buhay na ikaw ang nagiging dahilan. Minsan sa isip nga natin, ilang beses na natin napatay yung tao, lalo kaaway natin. Di ba? Minsan sabi natin, ito, di ba, realidad na lang eh. Ano? Pagkalaban mo, kaaway mo, madalas ang naiisip mo, madapa sana. Di ba? Hindi po. Dapat hindi natin hangarin yung ganon. Sana magkasakit na yan. Huwag. Kasi ayaw ng Panginoon. Dapat irespeto natin ang buhay. Huwag ho tayong anong tawag dito? Mag-retaliate. Huwag ho tayong anong tawag dito? Yung bang rumisbak sa kanila. Ang hirap maghanap ng Tagalog, ano? Huwag tayong maging mapusok. At huwag nating idalangin sa kanilang kapahamakan. Kasi minsan pagkaaway natin, lalo sa bugso ng damdamin, abay, madapa sana. Minsan sambalay maganda kasi, ay, may batol ako pag ano minguruguriyawa na, ya? Oh. Bakit di man na respeto, tao? Klase. Ang pakidiyos ka. Ya? Ang halitaon mo, hamain mo ng biyay. Ayay Diyos ang panguna ko mo, kutyay isip mo. Bumalo. O kaya, no, nakita mo, yay, tawon niya tawa, nakagawa ng kasalanan kunta mo, pahilay na maota, nakaranas ng bilang, kabyatan habiyay, nirise, madala. Ano rin na, o taobaanin tamo, kunawan? Aksyon tamo, ano rin na, natural ang lumuha habiyay tamo. Pero wanang katawan, irespeto tamo, yay biyay la. We have to respect life and do not kill them. Bakit? Sapagkat po ang buhay ay kaloob ng Diyos. Ang buhay po ay ipinagkaloob ng Diyos sa atin, sa mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Sumisikat ang araw sa lahat, sa mananampalataya at hindi sa mananampalataya. Gayon din, ibinibigay ng Diyos ang hangin sa ating pong libreng paghinga. Sa mananampalataya at hindi sa mananampalataya. Kung kaya nga po ang tungkulin natin ay irespeto natin ang Diyos. Pag narespeto natin ang Diyos, na mahal natin ang Diyos, nabigyan natin ng prioridad ang Diyos, sa makatuwid nabibigyan natin ng respeto, una yung mga nakakatanda sa atin at higit sa lahat, nare-respeto natin ang buhay ng iba. Ako po, natuto ako sa Panginoon na imbes ikaw ay gaganti sa kanila, hindi, hayaan mo na lang Panginoon. Doon po sa mga minsan nambubuli sa akin o yung mga tao na pagsalitaan ka, pagpapadalhan ka ng mga messages sa iyong messenger na wala sambali, kay makan aso. Grabe. Kahalitaan, ni pa ay takala mapagpasensyawan ka, no? Ang naging pamantayan ko doon ay ganito. Ang Diyos na siyang pinaglilingkuran ko, siya yung Diyos ang bahala sa kanila. Kung kaya, ang aking binabanggit sa tuwi-tuwi na kapag ako'y dumating sa ganong pagkakataon, imbes na ako'y gaganti doon sa ako'y nasaktan o nasaktan nilang damdamin ko, ang lagi kong ipinapanalangin ang aking pong ginagawa. Ako po ay lumuluhod at nagpapatira pa sa Panginoon. At sinasabi ko sa Panginoon, Panginoon, dalisayin mo ang aking puso at ikaw nang bahala sa kanila. At alam po ninyo, isa pong pagkakataon na nais ko pong ipaliwanag sa inyo kung bakit. Dahil ako po ay tinawag ng Diyos sa kanyang ministeryo. Ako po ay kanyang lingkod. Ang Diyos po ang bahala sa akin. Kaya sa mga taong nang-aapi sa akin, naramdaman nila kung gaano kabigat ang kamay ng Panginoon para paalalahanan sila. Kaya po mga minamahal,
Hindi po lamang natin irespeto yung ating pong mga magulang o yung pong mga kapatid natin o yung mga nakakatanda sa atin dito sa sanglibutan, kundi atin din pong irespeto ang buhay na kung saan ibinigay ng Diyos sa bawat individual. At hayaan natin na tayo po ay ganawan ng hindi mabuti, bahala na po ang Diyos sa kanila. Sapagkat ang Diyos, ika nga natin, ay hindi natutulog. At siya ay makapangyarihan sa lahat. At siya na po ang bahala. Kaya huwag ho tayong papatay. Huwag ho tayo mag-isip ng anumang ikasasama ng iba. Kundi atin po silang idalangin. Sabi ng Panginoon, gaano ba natin patawarin ang nagkasala sa atin? Patawarin mo, umahalin mo ang iyong kaaway. Kaya sa pagmamahal na yan, idalangin mo sila sa Panginoon. Nauna, baguhin sila at liwanagan sila ng salita ng Panginoon upang kung hindi sila nakakilala sa Panginoon, ay sa pamamagitan ng iyong patutuo, nakilala nila ng lubos ang Panginoon na siyang namatay doon sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon po tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At sa pamamagitan ng ating patutuo na nakikita nila na atin po silang nirerespeto at hindi pinapakundangan, ay kanila rin na may makilala si Kristo na siyang Kristo na tinanggap natin bilang Panginoon at tagapagligtas. At sa mga sandaling iyon, maaring gamitin ka at ang iyong patutuo para sila'y makakilala sa Panginoon at sila'y magsisi sa kanilang mga kasalanan. At kanilang talikuran ang mga kasalanan na kanilang ginagawa at kanilang tanggapin si Lord Jesus bilang sarili nilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Dahil sa iyong pagpapatawad, dahil naging binsay kaaway mo sila, subalit mo silang pinatawad sa kapangyarihan ng Panginoon, sila po'y nangaligtas. At ikaw po ay may gantimpala sa Panginoon na nakalaan para sa iyo. Gaano po natin nire-respeto ang tao, ang ating pong kapwa, ay gayon din po ang higit na respeto na siyang inuna na nating ipinagkaloob sa Diyos. Kung kaya't ang magiging kalalagayan natin pagdating sa ating pong mga magulang, maging sa ating pong pakikipagkapwa-tao, ay magiging madali na lang sapagkat ang biyaya ng Panginoon ay nanagana na sa atin. Muli po bukas sa ating pong pagpapatuloy sa ika-4 na bahagi ng ating pong pag-aaral sa 10 kautusan, ay matunghayan po natin kung gaano po ang mga nakahandang pagpapala sa mga taong nagtitiwala at tumatalima sa mga alituntunan ng Diyos. Ako po si Pastor Jan at muli ito po ang ating morning meditation. Ang aking pong dalangin na ang biyaya at ang saganang pagpapala ng Diyos ay ating pong makamit at madama sa araw na ito.
Tayo po ay magsara sa panalangin. Dakilang Diyos, mahabaging Ama, marami pong salamat sa aralin na amin pong natutunan sa araw na ito. Salamat sapagkat ipinagkaloob mo sa bayan ng Israel ang iyong mga kautusan na siyang maging gabay at magiging patnubay ng kanilang buhay tungo sa pagtalima doon sa iyong alituntunin. Gayon din po rin naman, Panginoon, sa aming kapanahonan ay iyo pong ipinagkaloob ang ganun ding kautusan upang kami ay tumalima at sumunod sa iyong alituntunin. Sapagkat ikaw yung Diyos na lumikha ng sanglibutan at ang lahat ng mga bagay na ito, kasama po kami. At kami rin po, Panginoon, ay yung nilikha ayon sa iyong ways. Na kung saan, Panginoon, ay nais mong makita ang iyong kaluwalhatian at ang iyong katuwiran sa aming buhay. Kung kaya nga po sa amin pong natutunan sa araw po ito, na dapat hindi po kami magkaroon ng ibang Diyos o Diyos-Diyusan o anumang mga bagay na inanyuan at ginawa ng kamay na maging kahalili sa pagsamba sa iyo. Bagkus sa amin pong maituon ang aming mga puso at aming buhay na ikaw at tanging ikaw lamang, Panginoon, ang aming sambahin at paglingkuran. Pagpalain mo po ang iyong salita sa aming mga puso. Panaganain po ito upang kami lumago at maging matatag sa aming pong pananampalataya sa inyo. At ngayon sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama at ang biyaya ng Panginoon Kristo, ang pakikipisan, pang-aliw, paggabay ng Banal na Espiritu, siyang sa atin mula ngayon hanggang sa pagbabalik ng ating tagapagligtas sa pangalan ni Jesus. Amen. At sumainyo ang biyaya ng Panginoon sa araw po ito. Muli po, magkita-kita tayo bukas para sa ating pong morning meditation. At ako po si Pastor Jan. Muli, maraming salamat at magandang umaga sa inyo.